Hey guys, what's up? Billy Sean Wayne today. Lika, pag-usapan natin itong nirelease na document, no? I believe this is coming from the Senate of the Philippines. Sila siguro nag-share nito na pina-receive ng mga lawyers, no, defense lawyer ni VP Sara ang kanilang uh, appearance as counsel of Vice President Sara Duterte. Pag-usapan natin kung ano ang kakaharapin ng mga prosecutors dito. So yun na nga guys, no? Hindi ko alam kung tama ba yung timing. Sayang sana no, dapat nilabas ito sa tamang gulat na panahon. Alam mo yung tamang gulat na panahon? Yung tipong tawag dito, hindi nila inaasahan ito pala yung kaharap sila. But definitely, they have to submit these documents sa impeachment court, no? Para sila ay ma-admit at ma-fully recognize na impeachment court as being the lawyers of VP Sara. Imagine 16 lawyers, guys. Sino-sino ba to? So, basahin natin. Ano nakalagay dito? Republic of the Philippines, Senate, Pasay City, Impeachment Court. In impeachment trial of Vice President Sara Duterte, case number 03-2025. Appearance ad cotellam. The undersigned firm and the lawyers whose signatures appear below respectfully enter their appearance as counsel for Vice President Sara Duterte without prejudice to any jurisdictional or any other objection that she may have in this case. Respectfully submitted. Again, it was just submitted today, June 16, 2025. So, alam niyo na. Fortuna Ravasa and Salazar. Okay? So, andyan si Attorney Sigfrid A. Fortun, Attorney Gregorio Nervasa the second, Attorney Sheila S. Season, Attorney Carlo Joaquin T. Nervasa, Attorney Norberto ano ba yun? Matumbakal, sorry. Attorney Justin Nicole B. Gular, Attorney Lyndon Miguel, Attorney David Ronel Gulyad the seventh, Attorney Maria Silina Goldo R. Fortun, ang daming Fortun, Attorney Lared, mamaya makikita natin exactly yung Rodoc, Attorney Francisca Marie Flores, Attorney Miguel Carlos A. Fernandez, and Attorney Michael. And siguro yung mga nasa taas, yun yung mga taga Fortun, no? Dito naman sa baba, mga hindi connected sa law firm ni Attorney Fortun. Michael Wesley T. Pau, Attorney Reynald Monsayak, so kilala natin ito mga very familiar names. Attorney Mark Viluan and Attorney Rav B. Badota from Santa Rosa City. Wow. Catanduanes Chapter, Makati, Marikina, Makati. So, dito, kung makikita natin, no, sabi nga ng this was just 4 hours ago na pinost ni Daily Tribune, the Senate Impeachment Court has formally received the notice of appearance from the law firm of Fortuna Nervasa Salazar as counsel for Vice President Sara Duterte. The entry received at 5:03 p.m. today through the Office of the Senate Secretary, acting as Clerk of Court, dated June 16, 2025. Page 3 of the document indicates that the copy was furnished to the House of Representatives at 3:42 p.m. but was marked with note, tender copy refused to receive. Bakit kaya? Tender copy refused to receive. Okay. So ito yung mga pangalan.
under ng Fortun Narvasa Salazar, Philip Sigfrid Fortun, Gregorio Narvasa II, Sheila Season, Attorney Carlo Joaquin Narvasa, Attorney Roberto okay. Attorney Justin Nicole Gular, Attorney Lyndon Miguel Bakil, Attorney David Ronel Golia VII, Attorney Maria Selina Golda Fortun. So I don't know how are they related? Siguro magkapatid or mag-asawa or magkamag-anak. Attorney Clarlene Radok, Attorney Francesca, sorry kung na ano kayo mga pangalan nyo, forgive me. Attorney Francesca Maria Flores, Attorney Miguel Carlos Fernandez, full force ang Fortun Narvasa and Salazar. Si Attorney Michael Wesley Pao, Attorney Reynold Monsayak, Attorney Mark Binluan, at Attorney Ralph Bodota. Okay? So, it's galing daw sa Senate Impeachment Court. 16 lawyers will appear and act as counsel of Vice President Sara Duterte in the impeachment trial against her according to a document submitted to the Senate Impeachment Court. Now, kung titingnan natin yung number of lawyers na yan, ano? Okay? Kung titingnan natin, sa tingin nyo, saan dadamputin ang prosecution team? Kung kayo tatanungin ko. Saan dadamputin ang prosecution team tungkol dito? And I'm very sure, no, hindi lang naman magsistick ang prosecution team sa numbers nila. Kasi may mga nagpapahiwatig na rin daw ng mga private lawyers. Of course, syempre, mga anti-Sara Duterte yan, no? Baka mga pinklawan yan. Okay? So, wala naman dito yung pangalan ni Attorney Rowena Guanzon. Which is hanggang ngayon, no, ninonominate pa rin natin maging spokesperson ng Office of the Vice President. Nadidighay ako. Ayun. So, dito sa siguro mas naging masaya kung before mag-start yung trial, sa kanila nilabas yung pangalan ng mga abogado. But definitely, I'm very sure naman na itong mga pangalan na to, medyo kahit papano aware na mga prosecutors team. Alam nila kung sino yung kanilang mga kasagupa. Kung tatanungin ko kayo, we don't know yet, so far may mga post na before about dito sa tatlo, sa unang tatlo, si Attorney Philip Sigfrid Fortun, si Attorney Gregorio Narvasa III. Narvasas, Fortun, very familiar, no? It's almost a household name when it comes to being one of the top lawyers. Yan ang mga naglalaban eh. Acra, Fortun, Divina, di ba? So, hindi natin alam magkano gagastusin ni VP Sara dito sa pagbabayad, no? And I'm very sure, sila Solzen Minardo Guevara, I'm very sure, hindi sila pwedeng tumayong abogado, sa totoo lang. Kasi pinagbabawal po iyon ng batas. Okay? Under sa ethics, no, ng mga abogado, hindi ka pwedeng mag-represent ng client kung yung client mo kalaban yung gobyernong pinagsilbihan mo. So hindi possible 'yun. Even si Kalida, hindi rin possible 'yun. Nevertheless, I think, no, and I believe that VP Sara is in good hands dito lang sa list na to. Sabi ko nga habang ang prosecutors team nagpapa-press con pa, no, iniisip nila paano nila sasagutin yung remand. Ito, sila VP Sara, handang-handa ng lumaban. Diba? Kaya kung babalikan na naman natin yung sinabi ni Attorney Sal Panelo,
Itong mga abogadong to, bihasa to sa litigation. Kumbaga, mga institusyon na sila. Nanggigiba na to ng mga pader. Yung mga nasa prosecutor's team. Unang-una, do they have the capacity to face the defense team of VP Sara? Yun na lang eh. Plus yung mga merits, yung mga ebidensya na gagamitin nila laban kay VP Sara. I even saw one video na I'm gonna show that to you. That one totally makes sense eh. Hanapin lang natin dito sa video ni may sinare siyang video. Okay. May sinare siyang video. Ito. Ang ganda ng messaging dito ni VP Sara eh. Dito palang basag na sila. Maniwala kayo guys na hindi. Basag na sila. Wala nang pupuntahan yung impeachment, nila, kineme. Pakinggan nyo itong mabuti guys. Play natin. I am not like them. Ang tendency sa mga ganito na mga tao, sabihin nila, crazy, luparet, lupa-lupa, buang, unstable, unhinged, unbecoming, unsound mind. I'm not any of those. Ang problema kasi ngayon, mga politiko, they have never seen a politician who has nothing Ito. Pakinggan nyo itong mabuti. Itong part na to. to lose. They have never seen a politician na IDGAF. Hindi ako maareglo. Hindi ako mabayaran ng budget. Hindi maareglo, hindi mabayaran ng budget, Ako mabayaran ng pera. hindi mabayaran ng pera. Laki ng problema nila. Yun nga yung problema. Yun ang problema nila sa iyo, VP Sara. Hindi ka masuhulan ng kahit anong halaga ng pera. I've never seen anything like Sara Duterte. Oh, di ba? Diyan pa lang eh. Simpleng-simpleng yan pa lang. Kasi kung kaya nilang patunayan na magnanakaw nga talaga tong si VP Sara, di ba? Kung kaya nilang patunayan, ipapakain natin kay VP Sara yung sinabi niya dyan. Pero for now, pinangahawakan natin yan at we strongly believe na hindi siya nababayaran, hindi siya kayang sulan ng budget at lalong-lalo nang hindi siya nagpapaareglo. Diyan palang iiyak na sila eh. Alam mo kung ano yung exciting part dito? Maliban dyan sa defense lawyer ni VP Sara. Sa nakikita ko mukhang marami silang mapapaiyak. Diba? Dito, makikita natin kung gaano kabobo o katalino ang prosecutor's team. Kasi sisimplihan lang din natin, no? Imaginein mo, binalik sa inyo yung documents, hinihingi lang sa inyo na i-certify nyo na wala kayong nilabag sa proseso, na hindi iyan nagva-violate sa 1-year bar, no? Dahil fourth impeachment complaint ngayon pinasok nyo eh. Gaya na nga ng mga nasabi ko sa iba kong commentaries. There's this one video I saw from TikTok. Sabi ng isang political commentator, mali yung timing ng pagpapa-impeach nila kay VP Sara.
Kasi pa-eleksyon. So, automatic magre-retaliate yung taong bayan. Ako hindi. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Ginamit nila yung impeachment. Okay? Take note last quarter ng 2024, meron ng impeachment. Di ba nga, nag-iikot pa nga sila Franz Castro, paulit-ulit kayo nire-remind sa inyo, nag-iikot pa sila Franz Castro para lang makakuha ng perma. And nobody gives a shit about it. Hindi pinapansin yung impeachment complaint na in-endorse ng Kamatayan Black. Pumasok yung pangalawa, dumating yung pangatlo, deadma. Pero nung pumasok yung pang-apat, which is nangyari ng February, na pirmahan ng GAA 2025, at ayon na nga kay Toby Tiangco, no, kay Congressman Toby Tiangco, ginamit ang impeachment para ma-bribe, ma-compel, no? This is not my words, ha? These are coming from Congressman Toby Tiangco. Tapos sasabihin niya, yung mga tao ni Tambaloslos pumunta sa kanya, nire-request na i-release yung conditional fund. Diba? Basta may conditional something dun sa ano. Allegedly, nagalit pa raw si Bongbong Marcos dahil nagsumbong nga si Toby Tiangco na may mga ganong request. So tama nga, di ba? Tama tayo, tatama yung timing. Kasi kailangan nilang pondo hindi para tulungan ng kanilang constituents. Kailangan nila ng pondo para sa nalalapit nilang eleksyon. Sinabi na rin yan ni Senator Amy Marcos, the way she sees those insertions, those unprogrammed, yun yung halaga. Kwinenta nga ni dating Ambassador Bobby Tiglao, 32 billion. Prior to this, may nagsabi na, I think, again, it's, you can correct me yan, parang si Senator Amy Marcos din, na meron siyang bubuwit na nagsabi sa kanya nakakahalaga ng bilyones ang impeachment ni VP Sara. That was even before naging law. No? Before na-enact ang GAA 2025. So nangyari nga, we were not paying attention because we thought, no, nagpapasaring lang si Senator Amy Marcos. Kaya nga, she strongly opposed AKAP eh. Ito namang ganid na si Po at saka si Chis Escudero, hinayaan dahil meron daw 5 billion na budget na mapupunta sa Senate. Tangina, bakit kayo magkakaroon ng budget sa Senate ng AKAP? Hindi naman kayo DSWD. Diba? Between sa 3 branches of government, parang yung judiciary na lang talaga ang mapipisil mo na walang kahit anong corruption. Pero I'll tell you, meron at meron pa rin gumagawa ng kalokohan. Yun lang, with the judiciary, very strict sila dyan. Yung Congress, tama nga yung pinasabi ni PRRD. Pinaka-corrupt na institusyon ng gobyerno. Tinalo pa yung BI, diba? BOC, DSWD, kung sa kurap at kurap lang, na andyan daw, ayon kay PRRD. Pinag-uusapan natin, bilyong-bilyong halaga ng pera eh. Diba? Kaya itong mga nasa prosecutor's team, mahihirapan silang patunayan yan. Lahat ng mga akusasyon nila kay VP Sara.
At sana ha, hindi natin nakakalimutan yung mga pending oral arguments dyan sa Supreme Court patungkol sa PhilHealth, sa wala pang reklamo sa pagpapatransfer ng pera ng PDIC. Meron na ba? Ay, sabi nga ni dating Senator Franklin de Ron, ang fearless forecast niya hindi matutuloy yung impeachment. Sa totoo lang, ako gusto ko matuloy yung impeachment. Especially VP Sara, gusto niya. Dapat hindi natin pinipigilan. Hayaan natin mangyari talaga. Allowed man o hindi mag-crossover yan sa 20th Congress, i-allow natin. Alam mo kung bakit? For her lawyers to prepare sa isang pinakamalaking iskandalo when it comes to impeachment case. Maraming taong makakaladkad dyan. I swear to God, this will gonna be very fun. Maganda nga magkomentary dyan yan si Atty. Libayan at saka si Atty. Neil Abayon. No? Or kung sino pa ang sensible ng mga lawyers. We know a lot of sensible lawyers. Pero maganda yung magkaroon ng tandem itong si Atty. Libayan at saka si Atty. Neil Abayon during the impeachment trial. A lot of people are excited, pro-man or anti. Tsaka alam na natin sa totoo lang, I can easily tell you what exactly will gonna happen pag na-acquit si VP Sara. They're not gonna stop. Whatever they started, they're not gonna stop. They will only stop pag napatanggal na nila si VP Sara sa pwesto. Diba? Or sabi nga ni VP Sara, I think it was VP Sara who said that. Dalawa lang naman ang pwede nilang gawin para patigilin siya. Either ikulong siya or patayin siya. Diba? Definitely, hindi nila gagawin either of the two. Dahil baka hindi nila magustuhan yung outcome, yung backlash ng mga tao. Diba? As it is, marami nang gigil sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Pero kung dumating kayo sa point na sasagarin niyo ang taong bayan, kayo rin. Matatapos ang political career ninyo nang wala sa oras. I'm very sure nag-agree kayo dyan. Diba? Kaya hindi na tayo dapat magulat kung nangangatog na ang mga binte ng prosecutor's team after ilabas yung pangalan ng defense team ni VP Sara. 16 lawyers. 16 different approach. I'm very sure aatakihin nila yan in all corners. And definitely, yung 18 na yan, tandaan nyo, they need 16 to convict VP Sara. They only need 9 to acquit her. Ang taong bayan nakatutok sa inyong lahat. Nakita nyo naman na yung effect ng Duterte last midterm election. Mas lalong lalakas yan. Mas lalong lalakas ang suporta ng taong bayan kay VP Sara pag maraming pangalan ang mabibisto dyan. Maniwala kayo. Itong impeachment na to, trust me, ito yung lalo magpapabagsak sa rating ni Bongbong Marcos. Balikan niyo ako kung hindi yun nangyari.
Maaalala niyo sinabi ko pag nakita niyo bumagsak. No, lalong babagsak ang ratings ni Bongbong Marcos dahil dito sa impeachment. Hindi dahil sinusuporta niya or what, pero yung mga ilalabas na ebidensya ni VP Sara, kaya nga gusto niya ng bloodbath. Diba gusto niya na accountability, gusto niya ng transparency. Ibibigay niya yan sa inyo. And you have to be very ready to whatever it is na ilalabas niya sa publiko. Because I'm 101% sure, hindi lang mapapahiya ang prosecutor's team. By now, baka nababangungot na o nagkakaroon na ng anxiety ang mga taong involved sa panggagago kay VP Sara. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na rin yung thoughts nyo about dito. What can you say about the 16 defense lawyer ni VP Sara? Sabi nga ni Senator Marcoleta, agad-agad sila, ni Senator Marcoleta, huwag nyo nang ituloy yung impeachment dahil mapapahiya lang kayo. And I say, ituloy yung impeachment para mapahiya lang sila.